Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng iyong mga masugid na tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Melchor. Hindi ko alam kung marami pa rin ba sa kasalukuyang henerasyon ang naniniwala sa mga mapagbalat kayo na mga nilalang. Yun bang klase ng mga tao na sa araw ay hindi mo man akalain na may tinatagong ibang pagkatao? Yung parang ang bait-bait. Pero sa gabi, pagkakagat ng dilim ay nagpapalit ng katauhan. Ganyang-ganyan ang mga kwento na naririnig ko kapag may mga taong dumarating sa amin sa gabi para makiinom ng tuba sa amin. Palibasa, ang aking ama ay marunong magkaret at nagbebenta siya ng tuba nun. Ang mga manginginom na mismo ang dumadayo sa amin para lang makabili ng tuba nito at doon na rin iinom. Minsan, may dala pa silang pulutan. Lumaki ako sa isang isla na sakop ng Romblon. 2 oras ang biyahe sa bangka para makarating sa Mindoro. Ang aming isla ng Concepcion ay isang napakagandang lugar. Tahimik at makikita mo doon ang malaparaisong kalikasan. Nag-aaral na ako sa grade 1 noong mga panahon na yon. Nasa 7 taong gulang na kaya tandang-tanda ko na noon ang mga kwento tungkol sa aswang sa isla. 9 na barangay lamang ang bumubuo sa isla ng Concepcion kaya halos lahat ng mga tao sa bawat baryo magkakamag-anak o magkakakilala. Kapag may dumarating na estranghero sa lugar ay agad-agad na malalaman ng mga tao. Kaya kung ang isang estranghero ay may hindi magandang kinikilos, bawat isa ay nagmamatsyag at nagbabantay. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kwento ng isa naming kababaryo na maraming beses nang nakaengkwentro ng aswang sa aming lugar. Taong 1978, naririnig ko ng salitang aswang. Ayon sa aming mga kakilala, yun ay mga tao sa araw pero nag-iibang anyo pagsapit ng gabi. Ang baryo San Vicente ay napapaligiran ng kawayanan at bukirin pero ang tahimik na lugar namin ay meron palang nakatagong lihim. Ang mga matatandang taga-baryo ay laging nagkikwento ng mga kakaibang pangyayari tuwing gabi, lalo na kapag bilog ang buwan at maliwanag. Ayon sa matatanda, ang baryo San Vicente ay napakatahimik at mapayapang lugar sa isla. Pero isang makulimlim na hapon nun, dumating sa bahay namin ang isang matandang binata. Isang napakatangkad na matandang binata. Kilala siya sa buong baryo ng San Vicente. Nagtanong siya kung meron pa ba daw siyang mabibilang tuba nun. "Manong, meron pa ba tayo dyan?" tanong nito. "Meron pa naman," sagot ng aking ama. Tawagin na lang natin ang lalaking ito sa pangalang Mang Lito. Hindi ko na matandaan kung noong mga panahon na yon ay may mga kapatid siya. Bata pa kasi ako noon at ang alam ko ay siya lamang ang kasakasama ng kanyang mga magulang sa bahay nila. Isang napakasipag na anak at maaasahan sa lahat ng bagay. Marami silang mga alagang hayop sa pagkakatanda ko. At yun na nga, nagdala pa siya ng pulutan para sa inuming tuba nila. Dumating pa ang isa pa niyang kainuman. Ang tatay ko kasi kahit isang baso lang mainom noon talagang namumula ng todo. Sa pagkikwentuhan nila, napadako sa aswang ang topic. Bagamat nasa kwarto ako at nasa kusina sila ay naririnig ko pa rin ang mga boses nila noon. Kapag naririnig ko ang salitang aswang, para bang nanlalaki ang mga tenga ko at nagtatayuan ang mga balahibo ko. Sa baryo kasi namin ay may isang matanda na bali-balita sa pagiging aswang. Sobrang tanda na nito, pero nakakaya pa rin niyang pumunta sa bukid. At pagbalik naman niya ay marami siyang bitbit na mga niyog at may hila pa na buli na pinapatuyo at ginagawang banig. San ka ba naman makakakita ng ubod ng tanda na tao pero nakakapagdala pa rin ng mabibigat na bagay, di ba? Hindi pang karaniwan ang lakas niya.
At kung nakasalubong mo siya, ay pipiliin mong mag-iba na lamang ng daan dahil kung tumingin siya, makikita mo ang talim sa kanyang mga mata. Si Mang Lito, kapag wala nang ginagawa sa hapon matapos mapakain at maayos ang kanyang mga alagang hayop, pumupunta siya sa kanyang mga kaibigan para magaya ng inuman. Inaabutan talaga siya ng gabi sa daan. Minsan sa mga gabing yon, merong mga gabing madilim na. Ang tanging ilaw niya sa dilim ay ang sulo. May mga gabi naman na ang tanging ilaw niya sa pag-uwi ay ang tanglaw ng liwanag ng buwan. Isang Biyernes, habang naglalakad siya galing sa bahay ng kanyang kaibigan, pasipol-sipol pa siya ng sandaling yon. Nang walang ano-ano, nakarinig siya ng sitsit mula sa kanyang likuran. Nagpalinga-linga siya pero wala naman siyang makita mula sa likuran nun. Nagpatuloy na lamang siya ng paglalakad at iniisip na lamang niya na baka nagkamali lamang siya ng pandinig. Nagpatuloy siya. Nasa may sapa na siya ng mga oras na yun pero nakakarinig siya ng malalaking yabag na mga paa mula sa likuran. Nakiramdam siya kung meron nga bang tao na sumusunod sa kanya o sadyang pakiramdam lamang niya yon. Nakatawid na siya ng sapa. Medyo madilim ang parte na yun ng daan dahil ang sapa ay napapalibutan ng mga malalaking puno. At kahit ang sinag ng buwan ay hindi masyadong nakakatagos mula sa mayayabong na dahon at sanga na malaking puno nun. Nakatawid na siya ng sapa at malapit na siya sa kalsada kung saan may dalawang mayabong na puno ng kawayan sa magkabilang tabi ng kalsada na yon. Nagpatuloy muli siya sa paglalakad. Pero nang malapit na siya sa may malaking kawayan, narinig niya ulit ang malalaking yabag sa kanyang likuran. Ilang beses siyang lumingon pero wala talaga siya makita. Naisip niya na hindi naman siya lasing at malinaw niyang naririnig ang mga yabag sa likuran. Pero wala talaga siyang nakikita noon. Medyo kinakabahan na rin siya ng mga sandaling yon. Kaya nagmamadali siyang naglakad hanggang makarating si Mang Lino sa harap ng bahay nila. Kahit magpaganon pa man, nakasunod pa rin umano ang mahiwagang mga yabag na yon. Nawala lamang ito nang magbukas ng pintuan ng kanyang nanay na may dalang gasera. Habang siya naman ay agad pumasok sa loob, isinara ang pintuan. Pagkapasok ay ikinuwento niya kaagad sa kanyang nanay ang kanyang karanasan ng gabing yon. Kaya sinabihan ito na wag na magpaabot ng gabi sa daan dahil sa ganoon na panahon ay nagiging aktibo umano ang mga alagad ng dilim. Sa mga araw na lumipas ay naging usap-usapan sa baryo ang karanasan ni Mang Lino. Kaya naman ang mga bata ay maagang umuwi. Nagkukulong sa kanilang bahay kung gabi na. Ang mga matatanda naman ay patuloy na pinag-uusapan pa rin ang nangyari kay Mang Lino noon. Hanggang sa isang gabi, 3 lalaki ang naglalakad galing sa inuman. Kabilugan ng buwan noon, nagtatawanan pa mga ito nang walang ano-ano. Nakarinig sila ng boses ng baboy sa kanilang likuran. Nang lingunin nila ang pinagmula ng boses na yon, nakita nila ang isang napakalaking baboy na namumula umano ang mga mata. Noon pa man usap-usapan na ng matatanda na ang baboy ay tao umano sa umaga. Si Mang Lino, kilalang residente ng San Vicente, ang unang nakakita sa aswang na baboy na yon. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi galing sa pangingisda, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Nang lumingon siya ay nakita niyang isang napakalaking baboy na may nakakakilabot na pulang mga mata na tumatakbo patungo sa kanya noon. Sa takot ni Mang Lino ay mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang bahay. At pagkarating niya ay agad niyang naikwento sa kanyang mga kapitbahay ang kanyang nakita. Magmula noon, marami na umano ang nakakakita ng baboy na ito.
May mga nagsasabi na may nakikita silang baboy na gumagala sa may kawayanan at magmula nang mangyari yon, mas naging maingat na mga residente ng Barrio San Vicente tuwing gabi. Iniiwasan na nilang mapadaan sa may kawayanan at pinapanatili nilang kanilang bahay na sarado bago lumubog ang araw. Dahil sa sunod-sunod na pagpapakita ng baboy na gumagala sa baryo, nagdesisyon ng mga kalalakihan na tuklasin kung ano ba talagang aswang na yon. Kung aswang ba talaga ang baboy o sadyang ordinaryong baboy lamang ito na pinapakawalan. Ang ilan, nagsagawa ng pagbabantay sa gabi kasama na si Mang Lino. Nagdadala sila ng mga pamalo at mga patalim bilang proteksyon. Yun nga lang talaga, kapag nakikita nila ito at sinusubukang hulihin, nawawala ito na parang bula. Hindi nagtagal, nagsimula na ulit magpakita ang nilalang. Hindi lang sa iisang lugar kundi sa iba't ibang bahagi ng baryo. Merong nakikita sa may sapa, sa tabing dagat, ultimong sa likod ng mga bahay. Kaya naman ang mga residente ay lalong natakot at lalong naging masidi ang kanilang gusto na malaman kung sino ba talaga sa mga tagbaryo ang may alaga o ang mismong baboy na yon. Ang sabi pa nga sa haka-haka na baka ang matandang babae na merong kakaibang kilos umano. Dahil sa kabila ng katandaan nito, talagang kakaiba ang lakas niya. Bukod sa pagpapakita ng nilalang na baboy ay nagsimula na ring maglaho ang ilang mga alagang hayop na mga taga-baryo. Ang mga manok, kambing at minsan pa nga ay mga alagang aso, nawawala na lamang bigla. Nagsimula nang maghinala ang mga tao na baka ang may kagagawan ng pagkawala ng mga hayop. Ayun nga, isang aswang. Hanggang sa isang gabi nun, naganap ang hindi inaasahang pangyayari na nagbigay linaw tungkol sa aswang na ito. Si Mang Nestor, kaibigan ni Mang Lino, isang magsasaka, nagdesisyon na bantayan ang kanyang mga pananim na malapit sa kawayanan. Dala niya ang kanyang itak at lampara nun. Umupo siya sa isang mataas na bahagi ng kawayanan para magmasid. Habang nagbabantay ay naririnig niya ang mga kaluskos sa kanyang likuran umano. Pagkalingon niya, nakita niya ang babaeng pinag-uusapan sa baryo. Yung matanda. Takang-taka talaga itong si Mang Nestor gawa ng napakalakas pa ng katawan. Napakaliksi pa. Nagtaka si Mang Nestor kung bakit naroroon ito sa ganong oras ng gabi. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Mang Nestor. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Nagsitayuan umano ang mga balahibo niya. Mula sa isang matandang babae, Sir Seth. Unti-unti umanong nagpalit ng anyo ang matandang ito. Kumpirmado. Siya yung baboy na itim na may mapupulang mga mata. Sa sobrang takot ni Mang Nestor ay dali-dali siyang tumakbo at bumalik sa baryo. Sumisigaw umano siya habang ikinikwento sa mga tao ang kanyang naranasan noon. Hindi na nagdalawang isip na magtipon-tipon ng mga tao sa harap ng bahay ng matanda. May mga dalang pamalo ang mga kalalakihan. May mga dalang mga patalim. Nang lumabas ang matanda ay hindi niya itinanggi ang paratang sa kanya. Inamin niya na siya nga ang aswang na baboy. Ayon kay Aling Rosa, siya ay isinumpa ng isang mangkukulam nung bata siya. Nagiging baboy umano siya sa gabi at hindi siya makakabalik sa kanyang anyong tao hanggat hindi pa sumisikat ang araw noon. Dahil doon ay pinili niyang manirahan sa baryo para magtago sa kanyang nakaraan. Pero ang sabi umano ng matanda, hindi siya ang nambibiktima. Bagamat takot ang mga tao noong mga panahon na yon, pero napagtanto nila at napatunayan naman ng matanda na parang wala naman siyang masamang ginagawa at biktima lamang siya ng kung ano nun. Dumaan ang mga panahon na sa pagbabantay nila sa matanda ay parang napatunayan nila na walang ginagawang hindi maganda ito. Yun nga lang, Sir Seth.
Nagulat ang lahat ng isang araw ay natagpuan na lamang na wala ng buhay sa loob ng mismong bahay niya. Itong matanda na ito. Yun na naman. Nagkaroon na naman ng gulo. Lumabas na yung mga bagong detalye at karanasan ang nadagdag sa isip ng mga tao. Isang gabi, muli na namang napadpad si Mang Lino sa bahay namin. Siyempre, nagkwento na naman siya ng kanyang karanasan noon. Kabilugan umano ng buwan noon. Umuwi umano si Mang Lino noon. Pero habang naglalakad papalapit sa kawayanan, bigla umano siyang nakaramdam ng takot sa hindi malamang dahilan. May kakaibang lamig umano ang dumaan. Nakarinig siya ng isang pamilyar na sitsit. Habang sa kanyang likuran ay maririnig ang mga yabag na mga paa na tila may sumusunod na naman sa kanya. Kapag tumigil siya sa paglalakad, tumitigil din ang mga yabag na yon. Sa takot ni Mang Lino ay bigla siyang tumakbo pero nang makarating umano siya sa mismong kawayanan na yon, bigla siyang natigilan gawa ng ang mga dulo ng kawayan. Bigla na lamang umanong yumuko ang mga kawayan na yon. Sabat ng gitna ng kawayan, nakita niya ang nilalang na merong napakahabang buhok na ang mga dulo ay nakasuksok sa tenga, maging sa mga butas ng ilong nito. Sa takot umano ni Mang Lino ay hindi na niya alam kung paano siya nakarating sa kanyang bahay. Humihingal pa itong nakapasok sa loob pero hindi na ito makapagsalita pa. Pinainom siya ng tubig ng kanyang ina. Nang may masmasa na ikinuwento niya sa kanyang ina ang nakita noon. Siyempre hindi naniwala kagad ang nanay niya. Kinabukasan ay kumalat na naman sa buong baryo ang nakita ni Mang Lino. Muli ay nagkaroon ng takot ang mga taga-baryo at nag-alala para sa kanilang kaligtasan. Matapos ang kanyang karanasan ay nagsimula na siyang managinip ng mga kakaibang bagay. Palaging lumilitaw yung imahe ng isang napakalaking baboy na parang nagbabanta noon. Nang malaman ng mga matatanda sa baryo ang mga panaginip ni Mang Lino, nagpasya silang magtipon-tipon para magdasal at magsagawa ng ritual. Ito man ay naglalayong patahimikin ang kaluluwa ni Aling Rosa at ipakita ang kanilang pagmamahal at pag-unawa sa kanya. Subalit ito na nga, Sir Seth. Isang partikular na gabi umano noon. Habang nagsasagawa ng dasal ang mga matatanda sa gitna ng kawayan, isang kakaibang liwanag umano ang lumabas noon. Bigla na lamang umanong lumitaw ang anyo na nagpakilalang Aling Rosa. Pero hindi na umano bilang isang baboy, kundi isang magandang babae. Ngumiti umano ito at nagpasalamat sa mga tao sa pangunawa at sa pagtanggap sa kanya. Habang paumaga ng paumaga, unti-unting naglaho si Aling Rosa kasama ng liwanag noon. Pagkatapos naman noon, nawala ng masasamang panaginip ni Mang Lino. Madako naman tayo sa dalawang magkaibigan na anak ng mga residente ng baryo ng San Vicente. Si Toto, pamangkin ni Mang Lino, at si Lito, na apo ni Mang Nestor. Itong dalawang batang ito ay laging magkasama sa kanilang mga laro at pag-aaral. Isang araw, nagpasya ang magkaibigan na, tutuklasin umano nila ang kabuuan ng kawayanan dahil nga sa mga kwento tungkol sa aswang na baboy. Habang naglalakad sina Lito at Toto sa kawayanan na ito, natagpuan nilang isang lumang kubo na tila matagal nang inabanto na. Pumasok sila sa loob ng lumang bahay. Nagsimulang mag-usisa. Sa loob ng kubo, nakita nila mga lumang kasangkapan at mga larawan ng isang pamilya. Sa isang sulok ng bahay, ay nakita nilang isang lumang libro na tila puno ng alikabok. Nang buksan nila ito, nakita nila ang mga lumang kasulatan at mga larawan na naglalarawan ng isang kwento tungkol sa isang babae na isinumpa at naging aswang na baboy.
Ang mga larawan ay nagpapakita ng anyo ng babae, mula sa pagiging mabait na ina hanggang sa pagiging isang kakaibang nilalang. Dahil dito ay natuklasan ng buong baryo ang tungkol kay Aling Rosa. Ayon sa libro na nakuha ng mga bata, si Aling Rosa ay isang mabuting babae na naging biktima ng inggit at kasamaan ng isang mangkukulam. Dahil sa kanyang kagandahan at kabaitan, maraming naiinggit sa kanya, lalo ng isang babaeng mangkukulam na gustong maagaw ang kanyang kasikatan noon. Pero nang mawala si Aling Rosa, takang-taka pa rin ang mga tao sa baryo kung bakit meron pa rin patuloy na nagpapakita sa may kawayanan. Si Mang Lino na siyang unang nakakita kay Aling Rosa bilang isang baboy na aswang, at siya rin ang unang nakakita sa kakaibang nilalang matapos pamayapa si Aling Rosa. Hindi namin alam kung minalas-malas ito, pero siya din ang unang nakaranas ng isa pang nilalang. Isang gabi napapauwi siya mula sa aming bahay. Nararamdaman niya na naman ang malamig na hangin at ang kakaibang katahimikan sa paligid. Meron siyang nakitang anino sa gitna ng kawayanan. Para itong malaking ibon na may mga pakpak na parang kasing laki umano ng tao at may mga matang kumikislap sa kadiliman. May mahabang buhok na parang mga ahas na gumagalaw sa kanyang ulo. Muli na namang tumakbo si Mang Lino para makatakas at ibinalita na naman ito sa mga tao. Katulad ng dati, ang mga kalalakihan sa baryo ay nagsama-sama para tuklasin ang pinagmulan ng bagong nilalang na yon. Nagdala sila ng mga lampara, pamalo at iba pang armas bilang proteksyon. Nagpasya muli ang mga taga-baryo na magbantay sa kawayanan tuwing gabi yon para masaksiyan at matukoy kung ano ang nilalang na kanilang kinatatakutan. Isang gabi, habang ang mga kalalakihan ay nagbabantay, muli nilang nakita ang kakaibang nilalang na lumilipad mula sa isang mataas na puno at lumapag sa gitna ng kawayanan. Alam nila Mang Lino na ito ay hindi isang karaniwang ibon. Para bang kwago na may mga pulang mata. Tila may mga pakpak na gawa sa mga balahibo na matulis na para umanong espada. Habang papalapit ang mga kalalakihan, umangil umano ang kakaibang ibon na yon. Imbis na lumipad palayo ay mabilis itong tumungo sa kanila. Galit na galit ito. Hindi nakabuelo ang lahat. Natamaan si Mang Lino, nasugatan sa braso. Tapos ay bigla na lamang lumayo ang nilalang na yon. Dahil sa nangyari ay napagtanto ng mga kalalakihan na hindi nila kayang labanan ang ibon na yon. Kailangan nilang humingi ng tulong. Ang kaso, Sir Seth, walang ibang manggagamot doon maliban sa isang taga-kabilang baryo umano. Pero isang mangkukulam. Ang mangkukulam na ito ay may kakayahang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao at malaman ang pinagmulan ng mga kakaibang nilalang. Ayon sa mangkukulam, yung malahiganting nilalang ay hindi isang ordinaryong hayop, kundi isang gabayo espiritu umano ng kalikasan na nagagalit dahil sa pagkasira ng mga puno at kawayanan nun. Sinabi rin ng mangkukulam na ang espiritu ay maaaring isang kaluluwa ng isang sinuunang tagapagbantay ng kalikasan na nabulabog. Matapos ang pangyayaring yon, pansamantalang natahimik ang baryo mula sa pagpapakita ng nilalang na ito. Nawala ang takot at pansamantala na nakalimutan ng mga taga-baryo ang tungkol dito. Lumipas sa maraming buwan. Akala nila ay tuloy-tuloy na ang katahimikan. Pero nabalitaan na lamang nila sa kabilang baryo na may isang mag-asawa na bagong lipat sa lugar. Tahimik at hindi masyadong nakikihilawilo man ang mga ito. Hanggang sa lumipas ang isang linggo, nagkaroon ng usap-usapan sa kabilang baryo na meron umanong naririnig na boses na parang napakalaking baboy sa bahay ng mag-asawa tuwing sasapit ang hating gabi.
Isang lalaki umano ang napadaan sa lugar na yon. Bigla na lamang itong napatakbo dahil sa kakaibang boses na narinig mula sa loob ng bahay. Hindi nila alam kung anong meron sa bahay na yun kaya kinabukasan, naging laman ng usap-usapan ng kanyang narinig. Naging mapagmatsyag ang mga kapitbahay at sa tuwing may kakaibang pangyayari o nararamdaman sa paligid, iisa lamang ang pumapasok sa kanilang isipan, na may kakaibang nangyayari sa mag-asawa na yon. Hanggang sa isang araw ay may kumalat na naman ng isang balita tungkol sa isang aswang na hindi umano ay nakita sa may kalsada na nasaan yung baboy na naman. Para mapatunayan ito, nag-usap ang mga kababaryo. Magbabantay sila sa baryo at mag-iikot para malaman kung totoo nga bang bali-balitang ito. Naghintay muna sila ng kabilugan ng buwan saka isinagawa ang plano nun. Kailangan natin magdala ng proteksyon sa sarili natin. Huwag ka mag-alala, Lino. May kutsilyo ako dito at may dala rin akong 2x2 kung sakali na atakihin tayo ng aswang. Kasama din si Mang Lino noong mga panahon na yon. Pinasadahan nila kahit ang mga madilim na lugar sa baryo. May mga kalalakihan naman silang nadadaanan na nagiinuman kaya pinaalalahanan nila na umuwi na. At baka sila naman na makainkwentro ng mga ganong nilalang. Isa sa mga lalaki na kasama sa inuman ay sumabay sa paglalakad pa uwi. Nang matapat sila sa may malaking bato, bigla na lamang umanong sumulpot ang dalawang baboy na may mapupulang mga mata. Tumutulo pa ang laway ng mga ito. Sa pagkabigla, ay biglang napatakbo ang lalaki na tila nawala ang espiritu ng alak sa katawan. Samantalang si Mang Lino naman, desidido na harapin ang dalawang hindi pangkaraniwang nilalang na yon. Sino kayo? Bakit kayo nanggugulo dito sa baryo namin? Kala niyo ba hindi namin kayo kilala? Bumalik kayo kung saan mang lugar kayo nanggaling. Hindi kayo dapat dito sa lugar namin. Huwag kayong manggugulo dito. Pero ang mga nilalang, tila ba desidido na umatake sa kanila. Bago pa makalapit ang mga nilalang na ito, napalo na ito ng isang kasama ni Mang Lino. Dali-dali naman itong lumayo na tila nasaktan. Kasunod ang isa pa, bigla na lamang nawala sa kadiliman. Sumunod na araw, pinasyalan ni Mang Lino ang kabilang baryo. Meron siyang gustong alamin sa mga tao na nakatira doon, partikular na ang mga kapitbahay na malapit sa bahay ng mga mag-asawa. Nagtanong-tanong sila kung nakikita nila mag-asawa na lumalabas pero walang sino man ang makapagsabi. Gawa ng hindi nila nakikita mag-asawa nun. Nagtataka man ay hinayaan na lamang muna ni Mang Lino ang mag-asawa. Pero malakas ang kutob niya na nasaktan ng isa sa mga ito. Nasabi niya kay Mang Kanor, isa sa mga kasama nila ang kanyang obserbasyon. May pag-aalala na sabi ni Mang Kanor na kailangan umano nila ng iba yung pag-iingat dahil sa malamang baka balikan sila ng mga ito. Patuloy na nagbabantay si Mang Lino. Minsan ay sinasabahan sila ng ibang kalalakihan sa baryo sa pagroronda. Mahigit 1 linggo ang nakalipas. Wala na silang nakikitang kahit anino ng malalaking baboy na yon. Lumipas ang halos eksaktong 1 buwan. Halos nakalimutan na ng mga taga-baryo ang tungkol sa mag-asawa. Nang isang gabi nun, napadaan kami ni Mang Kanor sa isang mapunong lugar sa aming baryo. Pinasama ako ni tatay sa kanila para kunin ang hiniram ni Mang Kanor na lagari. Doon na rin ako matutulog sa kanila para makapagkwentuhan na rin sa anak ni Mang Kanor na kaklase ko naman. Habang naglalakad, meron kaming naririnig sa may bandang likuran. Boses ng isang baboy. Malapit na yun sa may kawayanan. Paglingon na paglingon ko, kitang-kita kong tumatakbo yun papalapit sa amin. Hindi ako nakailag. Bumangga ako. Binangga ako ng nilalang na yon. Napasigaw ako nun. Sinuwag ako ng nilalang.
Pero bago pa man ako tuluyang muling sagupain ng nilalang na yon, bigla na lamang itong umungol na tila ba nakaramdam ng kung anong sakit. Paglingon ko, naroroon si Mang Nestor. Nakita niya pala kami ni Mang Kanor noon. Hawak nito ang kanyang itak at naiktaga niya ito sa paa ng nilalang. Ganun na lang ang hikpi ng nilalang na yon. Mabilis itong paika-ika na tumatakbo. Tinanong ako ni Mang Nestor kung ayos lamang ako pero para akong natulala sa bilis ng mga pangyayari. Na makabawi ako sa pagkabigla. Napatanong kaming tatlo kung paanong nagkaroon ng ganon kalaking baboy. Doon namin napagtanto na hindi kaya aswang yon. Nagmadali na kaming maglakad hanggang makarating kami sa bahay ni Mang Kanor. Kinabukasan na makauwi kami sa amin, sinabi ko sa mga magulang ko ang nangyari. Ayun na naman. Nagkaroon na naman ng katatakatan sa lugar namin. Nag-usap-usap na naman ang mga kalalakihan. Nagpasya ang ilang matatanda sa baryo na magmamanman na naman. Bali ang mamanmanan ay yung pwesto sa pagitan ng kabilang baryo at ng baryo namin. Bukod pa dito, minamanmanan din nila mag-asawa sa kabilang baryo. Habang nagmamanman sila ay napag-alaman nila noon na merong nakakita sa lalaking asawa na may balot umano o bendang binti at paika-ika maglakad noon. Lumakas ang kutob ng mga taga-baryo na ang baboy ng taga ni Mang Nestor nang gabing magkasama kami ni Mang Kanor ay walang iba kundi ang lalaki na ito. Nagkaisa ang mga kalalakihan sa baryo namin na magtungo sa kabilang baryo at alamin kung ano ang nangyayari sa bagong dayo na mag-asawa. Kasama si Mang Nestor, Mang Lino at Mang Kanor. Nagtungo sila sa kabilang baryo. Sarado ang bahay na mag-asawa at walang anumang ingay na maririnig mula sa loob nun. Ilang beses silang nagpatao po pero walang sumasagot hanggang magdesisyon silang buksan ang pinto ng mga ito. Nagulat sila dahil walang katao-tao sa loob ng bahay na yon. Pero may nakita sila na duguang damit na pinaniniwala ang ginamit sa pag-ampat ng sugat ng isa sa mga ito. Bigong nilisan ng mga taga-baryo ang bahay na mag-asawa. Iba't ibang haka-haka ng bawat isa. May mga nagsasabing baka umalis na. May nagsasabi naman na baka naramdaman nila ang pagdating ng mga taga-baryo. Kinausap ng mga taga-baryo San Vicente ang kapitan ng baryo at sinabi na kailangan ng bantay ng bahay na yon. Baka bumalik ang mga ito. Hindi sila nagkamali. Isang gabi, bumalik ang mga ito. Meron umanong 2 baboy ang namataan na malapit sa bahay ng mag-asawa. Sinundan nila ito hanggang sa makarating sa bahay at pumasok ang mga ito doon. Pinalibutan nila ang bahay. Kasama ang mga barangay tanod na may kanya-kanyang hawak sa mga kamay ng mga pamalo. Ang ilan ay may mga itak na pangproteksyon. Sa pilitan nilang binuksan ang pintuan ng mga ito pero walang baboy na nakita doon. Ang nabungaran nila ay ang mag-asawa na nakatira doon. Pinakiusapan nila ang mga ito na sumama ng maayos sa kanila at nangako sila na hindi nila sasaktan ang mag-asawa. Dinala ng mga ito ang mag-asawa sa kanilang barangay kung saan nakakasakop sa kanila noon. Pinaamin ng mga ito. Umamin naman ang mag-asawa. Pero biktima lamang umano din sila ng isang tao na naging malapit sa kanila noon. Hinawaan naman sila at hindi nila makontrol ang kanilang mga sarili kapag nag-aan yung baboy na mga ito. Nakiusap ito sa mga tao na tulungan sila na makabalik sa sarili nilang pagkatao. Naghanap sila ng pinakamagaling ng albularyo at bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng mga normal na buhay ang 2 mag-asawang ito. Dumaan ang buwan, naging tahimik at payapa ang 2 baryo. Wala nang gumagambala sa kanilang pamamahinga kung gabi. Wala na rin ang mga yabag sa may kawayanan.
at lalong nawala na rin ang kakaibang baboy na kinatatakutan sa baryo. Ang mag-asawa, hindi lang namin alam kung nagamot ba o hindi. Dahil magmula nun, hindi na sila nakita pa.